Ang katanungan ay galing kay kapatid na Mark Angelo Timinya. Okay, ang sabi niya, Astad, salam, haram po ba ang kumain ng cricket? At mag-alaga nito, salamat po. Yun po yung tanong niya, no? So, pag-usapan natin ang cricket na yan. Actually, ang cricket, ang Tagalog ng cricket ay kuliglig, tama? Tama ba mga kapatid, no? Kuliglig ba yung cricket? Anyway, iba ito sa grasshopper kasi ang grasshopper ay balang sa Tagalog. Anyway, pag-usapan natin ito. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik kapatid, no? At naway dagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kaalaman at pag-iingat sa pagkain ng halal. Na kung kaya halal ba ang kuliglig o cricket? Pinapayagan ba ang pag-aalaga nito? Maging ang pangalakal nito, no? Ang pangkalahatang hatol hinggil dito, ang kuliglig o cricket ay kabilang sa mga insekto na pinagkaiba-iba ng opinion ng mga fuqaha ng mga scholar ng fiqh. Ang mas kilalang opinion ng karamihan sa mga scholar ay hindi ito kabilang sa mga hayop na malinaw na pinahintulutan na naayon sa sunna o nakainin, tulad ng balang o jarad, no? Jarad sa Arabic term. So dahil dito, maraming scholar ang nagsasabing hindi ito kinakain, lalo na kung ito ay kabilang sa mga insekto na karaniwang itinuturing na hindi kinakain ng tao. Mayroong natatanging katayuan ng balang o ng jarad o grasshopper. May malinaw na hadith kasi tungkol sa balang. Sa Sunan Abu Daud, sinabi ni Prophet sallam, uhillat lana maytatani wa daman, fa'ammal maytatani faljarado walhut. Diba? Pinahihintulutan sa atin ang dalawang uri ng patay na hayop at dalawang dugo. Ang dalawang patay na hayop ay ang balang at isda. Jarad, ibig sabihin ng jarad ay balang. Grasshopper ata ako yung nagkamali sa English term. At ang hadith ay tumutukoy sa balang o locust. Yun ang pinaka, kumbaga exact term, no? Locust. Hindi sa lahat ng uri ng insekto. May pagkakaiba ng mga scholar hinggil sa usapin na ito. First opinion, maraming fuqaha ang nagsasabing ang mga insekto ay hindi kinakain maliban kung may particular na dalil na nagpapahintulot dito. Dahil walang malinaw na dalil tungkol sa kuliglig, hindi ito kabilang sa karaniwang pinahihintulot ang kainin. Second opinion, may ilang mga scholar na nagsasabing kung ang kuliglig ay hindi nakapipinsala at ito ay kinikilalang pagkain ng mga tao sa isang lugar o orf. Orf o kaugalian o customer, kumbaga custom. At walang maruming katangian. So, maaari itong mapasailalim sa orihinal na prinsipyo ng pagiging pinahihintulutan. Now, kumusta naman ang pag-aalaga ng kuliglig ng crickets? Kung para sa pag-aaral o pananaliksik, pagpaparami bilang hanap buhay, pagbebenta kung pinahihintulutan sa lokal na batas at may lehitimong gamit. Sa prinsipyo ay pinapayagan basta walang kasamang pandaraya o ipinagbabawal na gawain. Ngunit kung para sa pagsusugal, para sa mga paligsahang may pustahan, para sa anumang haram na gawain, ito ay naging haram dahil sa layunin at paggamit dito, hindi dahil sa kuliglig mismo. Okay? Isang mahalagang prinsipyo mula sa sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, sa Suratul Baqarah, no? O kayong mga sumasampalataya, kumain kayo mula sa mga mabubuting bagay na ipinagkaloob namin sa inyo. Ang isang Muslim ay dapat pumili ng mga pagkain malinaw ang pagiging halal at umiwas sa mga bagay na may malaking pagdududa kung hindi naman kailangan. You know? So, bilang buod sa mga issue na nabanggit dito, sa issue na ito, no? Halal ba ang pagkain ng kuliglig? Ang sagot dito, may pagkakaiba ng opinion ng mga scholar. Marami ang hindi ito ay sinasama sa malinaw na pinahihintulutang kainin tulad ng balang. Pareho ba ang kuliglig at balang? Hindi, ang malinaw na dalil ay tungkol sa balang or locusts, jarad sa Arabic term. Pwede bang mag-alaga ng kuliglig? Oo, kumpara sa pinahihintulutang layunin at walang kasamang haram. Pwede ba kung may pustahan o sugal? Hindi.
sapagkat ito ay haram. Okay, mga kapatid? Kaya kapag may isang pagkain na pinagkakaiba-ibahan ng mga scholar at hindi naman kailangan, ang pag-iwas dito ay kabilang sa pagiging maingat sa relihiyon. Sinabi ng Prophet sallam, "Faman ittaqa syubahat faqad istabra li dini wa irdi." Muttafaqun alayh. Sino mang umiwas sa mga bagay na may pagdududa ay napapanatili niya ang kanyang relihiyon at dangal. Okay? Na kung kaya, ang pag-aalaga ng kuliglig ay pinahihintulutan kumpara sa lihitimong layunin, no? Tungkol naman sa pagkain ito, may pagkakaiba-iba ng opinion sa mga scholar as ang mas ligtas na landas o al-khuruj min al-khilaf ay ang pag-iwas sa kung hindi naman kinakailangan, sapagkat ang malinaw na pinahintulutan sa sunnah ay ang jarad, low cost, ubalang at hindi tahasang ang kuliglig. So Allah wa'alam bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasi naman gustong malaman yung image ng low cost at saka cricket, maaari pong puntahan ng internet. Shukran. Don't forget to share. Shukran.